Scorpio, makinig ka ng mabuti dahil ang ibubunyag ko ngayon ay maaaring baguhin ang lahat para sa'yo. Ang katotohanan, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Ang mga biyaya, pera, pag-ibig, at buhay na pinapangarap mo, pati na ang lahat ng iyon ay papalapit na sa'yo. Pero narito ang lihim, tanging yaong handa ng angkinin ito ang makakatanggap. May mga palatandaan na nagpapakita, ang universo ay bumubulong, at ang iyong manifestation ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Kung nanonood ka ngayon, hindi ito aksidente, ang mensaheng ito ay para sa'yo. Manatili ka, Scorpio, tinatawag ka na ng iyong kapalaran. Scorpio, sa kaibuturan mo, palagi mo nang alam na may dala kang kakaiba, isang kapangyarihan na mahirap ipaliwanag ng iba. Nararamdaman mo ito sa paraan na naakit ang mga tao sa iyong enerhiya, sa paraan na binabalaan ka ng iyong intuition bago mangyari ang isang bagay, at sa paraan na patuloy na bumubulong ang iyong puso na paparating na ang iyong breakthrough. Pero alam ko may mga pagkakataon na nagduda ka sa sarili mo. Mga panahon na pakiramdam mo ay hindi patas ang buhay, kapag tila naantala ang mga biyaya, at kapag ang katahimikan ay nagpapa-question sa iyo kung nakalimutan ka na ng universo. Ngunit narito ka, Scorpio, nananatiling matatag, patuloy na naghahanap at naniniwala. At ang paniniwalang iyon ang iyong pinakamalakas na sandata. Dahil sa ngayon, ang universo ay naghahanda ng isang bagay na tanging ikaw lang ang sapat na malakas para tanggapin. Ang iyong manifestation ay hindi na malayo, ito ay unti-unti nang nabubuo sa paligid mo. Manatili ka sa akin, Scorpio, dahil sa mensaheng ito, matutuklasan mo ang mga palatandaan na nagpapatunay na ang iyong kapalaran ay sa wakas ay malapit ng magbukas. Scorpio, ang lihim mong kapangyarihan ipinapaliwanag. Scorpio, pag-usapan natin ang katotohanang madalas hindi nakikita ng iba tungkol sa iyo. Sa unang tingin, maaari kang mukhang kalmado, tahimik, o kahit misteryoso. Pero sa likod ng katahimikang iyon ay may puwersang hindi mapipigilan, isang kapangyarihan na kasama mo mula pa noong araw ng iyong kapanganakan. Hindi ka lang basta isa sa mga zodiac sign, ikaw ay ang mismong pagbabago. Ikaw ang tanda ng muling pagsilang, ng pagbangon mula sa abo, ng pagpapalit ng sakit sa layunin. Isipin mo ang iyong buhay, Scorpio. Ilang beses ka na bang nasubok? Ilang beses ka nang nadapa, nataksil, o iniwan, pero muling bumangon, mas malakas kaysa dati? Hindi ito aksidente. Ito ang iyong nakatagong regalo. Kung saan ang iba ay nasisira, ikaw ay yumuyuko ngunit hindi bumabagsak. Kung saan ang iba ay sumusuko, ikaw ay nagsisimula muli. Ang tibay na ito, ang apoy sa loob mo, ang siyang nagpapalakas sa enerhiya ng iyong manifestation. Ang universo ay tumutugon sa enerhiya, at ang iyong enerhiya ay walang kapantay. Pinamumunuan ng Pluto ang mga Scorpio, ang planeta ng kapangyarihan, lihim, at pagbabago. Kaya't kaya mong pumasok sa isang silid at baguhin ang atmosfera kahit walang salita. Nararamdaman ka ng mga tao bago ka pa man nila makita. Naakit sila sa iyong magnetismo, minsan, kahit hindi nila maintindihan kung bakit. At habang sinusubukan ng iba na gayahin ito, hindi nila tunay na maiukit ang taglay mong likas na kakayahan. Pero narito ang bahaging madalas nakakalimutan ng maraming Scorpio, ang iyong kapangyarihan ay hindi lang sa pag-survive, ito rin ay nasa paglikha. Ang parehong tindi na nagdala sa iyo sa gitna ng heartbreak, hamon, at pagkawala ay siyang enerhiya na makakaakit ng kayamanan, pag-ibig, oportunidad, at himala. Ang pagkakaiba lang ay sa focus. Kapag inilaan mo ang enerhiya sa takot, magmumula ang hadlang. Ngunit kapag inilaan mo ito sa pananampalataya, magmumula ang biyaya na lampas sa iyong inaasahan. Scorpio, ikaw ang alkemista ng zodiac. May kakayahan kang gawing ginto ang negatibong enerhiya. Kapag may sumakit sa iyo, ginagawa mong karunungan ang sakit na iyon. Kapag nagsara ang mga pinto ng buhay, hindi ka lang naghihintay ng isa pang magbukas, ikaw mismo ang lumilikha ng daan. Ito ang dahilan kung bakit kadalasan hinahangaan ka ng mga tao, kahit sa katahimikan. Nakikita nila sa iyo ang gusto nilang taglayin, ang tapang na tumayo sa apoy at lumabas na nagliliwanag. Ang iyong nakatagong kapangyarihan ay nasa iyong intuition rin. Alam mo ang mga bagay nang hindi kailangan ng ebidensya. Nararamdaman mo ang enerhiya, naaamoy mo ang motibo, at nalalaman mo ang kasinungalingan kahit walang salita. Ang intuition na ito ay hindi lamang regalo, ito ang iyong kompas. Ito ang paraan ng universo para gabayan ka patungo sa mga tao, oportunidad, at desisyon na nakahanay sa iyong kapalaran. Kapag pinagkatiwalaan mo ang tinig sa loob mo, pumasok ka sa mga himala.
Ngunit marahil ang pinakamalaking nakatagong kapangyarihan mo ay ang kakayahang mag-manifest mula sa puso. Habang ang ibang sign ay umaasa sa lohika o swerte, ikaw ay nag-manifest gamit ang emosyon. Ang iyong mga hangarin ay hindi mahihinang hiling, sila ay naglalagablab na intensyon. At kapag ang Scorpio ay naglaan ng puso sa isang bagay, wala sa universo ang tunay na makakapigil nito. Kaya malapit na ang iyong manifestation dahil nagsalita na ang iyong puso at nakikinig na ang universo. Scorpio, tandaan mo ito, hindi ka walang kapangyarihan, hindi ka nakalimutan, at hindi ka huli. Nasa tamang oras ka. Ang mga hamon na hinarap mo ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Bawat heartbreak, bawat pagkaantala, bawat nakasarang pinto ay humuhubog sa iyo para maging handa sa biyayang paparating. Ang lakas na taglay mo ngayon ang patunay na handa ka na. Kaya't huwag mo nang pagdudahan ang sarili. Huwag mong ikumpara ang iyong paglalakbay sa iba. Ang iyong landas ay hindi ordinaryo, ito ay natatangi. At habang papalapit ka sa iyong manifestation, mas mararamdaman mo ang lakas ng iyong enerhiya. Magtiwala ka. Angkinin mo. Dahil ang iyong nakatagong kapangyarihan ay matagal nang naghihintay para sa sandaling ito. Scorpio, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. At malapit nang patunayan ito ng universo. Mga palatandaan na malapit na ang iyong manifestation. Scorpio, ngayon na naintindihan mo na ang nakatagong kapangyarihan na dala mo, tuklasin natin ang mga palatandaan na nagpapatunay na papalapit na ang iyong manifestation. Hindi ka kailanman iwan ng universo sa dilim, palagi itong nagpapadala ng mga signal, bulong, at pattern para gabayan ka. Ang mga palatandaang ito ay hindi aksidente. Ito ay kumpirmasyon na ang mga biyayang hinihintay mo ay papalapit na. Bigyang pansin ito dahil sa sandaling mapansin mo, magsisimulang magbago ang lahat. Palatandaan #1, paulit-ulit na numero na lumalabas saan man. Napapansin mo ba ang 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 3 oras 33 minuto ng paulit-ulit? Maaaring sa screen ng telepono mo, sa resibo, o sa mga plaka ng sasakyan. Ang mga paulit-ulit na numerong ito ay hindi aksidente, ito ay angelic codes mula sa universo. Ang 11 oras 11 minuto, lalo na, ay numero ng alignment, na nangangahulugang mas mabilis na nagmamanifest ang iyong mga iniisip kaysa dati. Kapag nakikita mo ang mga sequence na ito, paalala ito na ituon ang iyong pansin sa gusto mo, hindi sa takot. Para sa mga Scorpio, ang mga numerong ito ay direktang signal na ang iyong panloob na kapangyarihan ay nakasync sa banal na timing. Palatandaan #2, mga malinaw na panaginip na parang totoo. Scorpio, ang iyong mga panaginip ay hindi random. Puno ang mga ito ng mensahe. Kamakailan, kung ang iyong mga panaginip ay tila napakatotoo, parang maaabot mo ito ay makapangyarihang kumpirmasyon. Maaari kang mangarap ng pagbabalik ng isang tao, pagdaloy ng pera, o ang iyong sarili na namumuhay sa mas magandang buhay. Ito ay paunang sulyap ng iyong paparating na biyaya. Bigyang pansin ang paulit-ulit na panaginip o simbolo. Hindi lang ito imahinasyon, ito ay gabay mula sa iyong mas mataas na sarili. Palatandaan #3, biglaang pagdaloy ng emosyon. Nakararamdam ka ba kamakailan ng biglaang emosyon nang hindi mo alam kung bakit? Minsan kalmado ka, at sa susunod ay parang gusto mo nang umiyak, tumawa, o pakawalan ang enerhiya. Hindi ito kahinaan, ito ay paglilinis. Inihahanda ka ng universo sa pamamagitan ng pagtanggal ng mabigat na bagaheng hindi ka bilang sa susunod mong kabanata. Malalim ang pakiramdam ng mga Scorpio, kaya kapag biglang tumataas ang emosyon, ito ay palatandaan na nililinis ng iyong espiritu ang espasyo para pumasok ang iyong manifestation. Palatandaan #4, pagbalik ng mga tao mula sa nakaraan. Bigla ang lilitaw ang isang lumang kaibigan, dating mahal, o kahit isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Hindi ito aksidente. Minsan muling binubuksan ng universo ang mga lumang pinto upang subukan kung natutunan mo ang iyong mga aral. Para sa mga Scorpio, napakalakas nito. Kapag may bumalik mula sa iyong nakaraan sa panahong ito, bigyang pansin. Nangangahulugan ito na napakalakas ng iyong pagbabago ng enerhiya na hinahatak ang mga hindi natapos na koneksyon sa resolusyon. At ang resolusyon ay palaging sinusundan ng biyaya. Palatandaan #5, synchronicities at mga kakaibang pagkakataon. Napapansin mo ba ang mga kakaibang pagkakataon? Iniisip ang isang tao at bigla siyang tumawag. Nais mo ang isang maliit na bagay at lumitaw ito kinabukasan.
Ang mga synchronicities na ito ay patunay na nakikinig ang universo. Para sa Scorpio, ang mga sandaling ito ay kumpirmasyon na ang iyong mga iniisip ay nagmamagnet ng realidad. Mas marami kang mapapansin, mas malapit na ang iyong malaking manifestation. Palatandaan #6, matinding pagnanasa para sa pagbabago. Minsan, bago dumating ang manifestation, nakakaramdam ka ng hindi mapakali. Nais mo ng bagong kapaligiran, bagong trabaho, bagong relasyon, o kahit bagong bersyon ng iyong sarili. Ang panloob na panghihikayat na ito ay paghahanda ng iyong kaluluwa para sa pagbabago. Tandaan, ang Scorpio ay tanda ng muling pagsilang. Kaya kapag naramdaman mo ang pagnanasa na ito, huwag itong labanan. Nangangahulugan ito na inaayos ka ng universo sa pagbabago na matagal mo nang hinihintay. Palatandaan #7, bigla ang pagdating ng oportunidad. Bigla ang makakatanggap ka ng alok, isang paanyaya, oportunidad sa trabaho, o bagong koneksyon. Maaaring maliit ito sa simula, ngunit ito ang pinto sa pagbabago ng buhay. Para sa mga Scorpio, ang mga oportunidad ay hindi basta-basta lumilitaw. Naakit ang mga ito ng iyong magnetic energy. Kapag nakatanggap ka ng alok kamakailan, kahit maliit, maaaring ito ang simula ng iyong manifestation. Palatandaan #8, iba ang pakiramdam ng enerhiya sa paligid mo. Napapansin mo ba ang mga sandali na parang puno ng kuryente ang hangin, na parang may paparating na hindi nakikitang pangyayari? Maaari kang makaramdam ng goosebumps, kiliti, o bigla ang kalmado bago ang hindi inaasahang pagbabago. Ito ay espiritual na kumpirmasyon. Lumalawak ang aura mo at nag-iba ang vibration ng enerhiya sa paligid mo. Laging nangyayari ito bago ang malalaking manifestation. Palatandaan #9, panloob na kaalaman, papunta na . Marahil ang pinakamakapangyarihang palatandaan ay ang panloob na tinig na ito. Hindi mo maipaliwanag pero alam mo na may malaki ng paparating. Ang kaalaman na yon, Scorpio, ay hindi delusyon. Ito ay intuition. At kapag naramdaman ito ng Scorpio, halos palaging tama. Nakaaligin ang iyong panloob na gabay sa banal na timing. Magtiwala ka rito. Palatandaan #10, pagsalungat at kaguluhan bago ang breakthrough. Mahalagang tandaan, minsan, bago dumating ang biyaya, mas mahirap ang buhay. Mga pagkaantala, hindi pagkakaunawaan, bigla ang hamon, ito ay maaaring lumitaw upang subukan ang iyong pananampalataya. Huwag mo itong ituring na kabiguan. Ito ang huling pagsubok. Mas madilim ang gabi, mas malapit na ang pagsikat ng araw. Scorpio, kung nakakaranas ka ng kakaibang pagsalungat kamakailan, ito ay kumpirmasyon, nasa pintuan na ang iyong manifestation. Scorpio, ang mga palatandaang ito ay hindi random. Ito ay mga mensaheng para sa iyo. Ang mga numero, panaginip, emosyon, at pagkakataon, lahat ay patungo sa isang katotohanan, ang iyong manifestation ay hindi na malayo. Ito ay nabubuo na, malapit na, at kumakatok sa iyong pinto. Kailangan mo lang kilalanin ang mga palatandaang ito, angkinin ang mga ito, at manatiling bukas. Dahil kapag ang Scorpio ay nakaalin, hindi lang bulong ang ibinibigay ng universo, ipinararating nito ang lahat. Manifestation blocks for Scorpio. Scorpio, ngayon na nakita mo na ang mga palatandaan na malapit na ang iyong manifestation, panahon na rin para pag-usapan ang isa pang mahalaga, ang mga hadlang. Dahil kahit handa na ang universo na maghatid, minsan ang ating sariling pagdududa, takot, at lumang enerhiya ang humahadlang para lubos nating matanggap ang nakalaan sa atin. Alam mo, Scorpio, walang kapantay ang iyong kapangyarihan pero ganoon din ang tindi nito. At kapag ang tindi ay naituro sa maling direksyon, ito ang nagiging pinakamalaking hadlang mo. Tuklasin natin ang mga nakatagong hadlang na maaaring humahadlang sa iyo at sa biyayang paparating na. Hadlang #1, pagdududa sa sariling kapangyarihan. Isa sa pinakamalaking hamon ng Scorpio ay ang self-doubt. Napakarami mo ng pinagdaanan sa buhay kaya minsan nagdududa ka kung karapat-dapat ka ba sa kaligayahan, pag-ibig o kayamanan. Maaaring iniisip mo baka para sa iba ang biyaya, hindi para sa akin. Pero Scorpio, ang paniniwalang ito ay bitag. Ang katotohanan, ang mga peklat mo ay hindi patunay ng kahinaan, patunay ito ng iyong katatagan. Sa sandaling tumigil ka sa pagdududa sa sarili, binubuksan mo ang pinto para dumating ang mga himala. Hadlang #2, pagkakapit sa nakaraan. Kilalang malalim ang damdamin ng mga Scorpio. Kapag nasaktan ka, hindi mo agad nakakalimutan. Minsan, kahit matagal na, dala mo pa rin ang bigat ng pagtataksil o pagkawala sa puso mo.
Pero narito ang katotohanan, ang pagkapit sa nakaraan ay humahadlang sa mga biyayang darating. Isipin mo na lang, sinusubukan mong humuli ng tubig habang puno ang kamay mo ng bato, hindi mo makukuha ang tubig. Para matanggap ang iyong manifestation, kailangan mong pakawalan ang hindi na nakikinabang sayo. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, ito ay kalayaan. Hadlang #3, takot sa pagkawala ng kontrol. Mahilig ang Scorpio sa kontrol. Gusto mong alam ang lahat kung ano ang nangyayari, kailan nangyayari, at bakit. Pero hindi ganun ang paraan ng manifestation. Kailangan ng universo ang pagsuko. Kapag sinusubukan mong kontrolin ang bawat detalye, nahahadlangan mo ang daloy ng biyaya. Mahirap magtiwala sa hindi alam, pero Scorpio, dito lumalabas ang tunay mong kapangyarihan. Sa sandaling pakawalan mo ang kontrol, magkakaroon ng espasyo ang universo para maghatid ng mas malaking biyaya kaysa inaasahan mo. Hadlang #4, negatibong pananalita sa sarili. Maging tapat, gaano ka kadalas magsalita ng negatibo sa sarili? Sinabi mo ba minsan, hindi ako sapat o walang nagagawa para sa akin? Ang mga salitang ito ay parang spells. At Scorpio, dahil sa tindi mo, mabilis itong nagmamanifest, maganda man o masama. Kapag palagi kang negatibo, aksidenteng mas maraming hadlang ang nade-develop. Para mabago ito, palitan ang mga salita ng affirmations. Sa halip na hindi ko kaya, sabihin mo malakas ako. Handa ako. Karapat-dapat ako. Ang iyong salita ang lumilikha ng mundo mo. Hadlang #5, enerhiya sa paligid. Minsan, hindi ikaw ang problema, ang enerhiya lang sa paligid mo. Ang toxic na tao, nakakaubos na kapaligiran, o masikip at magulong lugar ay maaaring humadlang sa manifestation. Sensitibo ang Scorpio sa enerhiya, kahit pinipilit mo pang hindi ito ipakita. Kapag napapalibutan ka ng selos, chismis, o negatibidad, bumababa ang vibration mo. Para makaakit ng gusto mo, kailangan mong protektahan ang espasyo, enerhiya, at kapayapaan mo. Scorpio, ang mga hadlang na ito ay hindi parusa. Mga leksyon ito. Bawat isa ay paalala na ang kapangyarihan na walang kamalayan ay madaling nagiging hadlang. Pero may magandang balita, bawat hadlang ay pwedeng linisin. Hindi hinihigitan ng universo ang iyong biyaya, naghihintay lamang ito na pakawalan mo ang hindi na nakikinabang sa iyong espiritu. Pakawalan ang duda. Pakawalan ang sakit. Pakawalan ang takot. Sa sandaling gawin mo ito, mapapansin mo kung gaano kabilis magbubukas ang mga pinto. Tandaan ito, hindi ka narito para magdusa ng walang katapusan. Narito ka para magbago. Narito ka para umangat. At sa sandaling malinisan mo ang mga hadlang, hindi na madedelay ang iyong manifestation, hindi na ito mapipigilan. Steps to strengthen manifestation for Scorpio. Scorpio, ngayon na naintindihan mo na ang mga hadlang na maaaring humadlang sa iyo, panahon na para buksan ang mga hakbang na magpapalakas sa kapangyarihan ng iyong manifestation. Tandaan, malakas ka na, pero kapag pinagsama mo ang natural na lakas mo sa intensyon, ritual, at focus, hindi ka mapipigilan. Ang mga hakbang na ito ay hindi komplikado. Sa katunayan, simpleng aksyon lang ito na kapag ginawa ng may pananampalataya, maaaring baguhin ang iyong enerhiya at ialin ka sa mga biyayang matagal mo nang hinihintay. Hakbang #1, magsalita ng malakas na affirmations. Ang salita ay parang spells, Scorpio, at may apoy ang bawat salita mo. Bawat umaga, bago mo hawakan ang telepono o makipag-usap sa iba, magsalita ng buhay sa araw mo. Sabihin ng malakas. Malakas ako. Handa na akong tumanggap ng biyaya. Narito na ang aking manifestation. Ang mga affirmations na ito ay hindi lang salita, ito ay utos para sa universo. Kapag paulit-ulit mong sinasabi, lalakas ang enerhiya mo. Para sa mga Scorpio, epektibo ang affirmations dahil idinaragdag ng emosyon mo ang intensity sa bawat salita. Hakbang #2, isulat ang iyong mga intensyon. Kumuha ng notebook o kahit maliit na papel. Isulat ang gusto mo na parang nangyayari na ito. Halimbawa, namumuhay ako sa kasaganaan sa pananalapi, o nasa isang mapagmahal at sumusuportang relasyon ako. Gawin ito araw-araw kahit 5 lang na minuto. Pinagtitibay ng pagsusulat ang iyong mga iniisip para maging realidad. At dahil sobrang focus ng Scorpio, pinapalakas ng pagsusulat ng intensyon ang iyong kapangyarihan sa manifestation. Hakbang #3, sindihan ang kandila para sa focus. Konektado ang Scorpio sa apoy at pagbabago. Ang pagsind ng kandila ay hindi lang ritual, simbolo ito ng iyong panloob na apoy.
Pumili ng kulay na tumutugma sa intensyon mo, berde para sa pera, pula para sa pasyon, puti para sa kapayapaan, o ginto para sa tabumpay. Habang sinisindihan ang kandila, isipin sa puso mo, ang apoy na ito ay kumakatawan sa aking kapangyarihan. Habang naglalagablab, lumalaki rin ang aking manifestation. Panoorin ang apoy, huminga ng malalim, at isipin na hawak mo na ang mga biyaya mo. Hakbang #4, magpasalamat araw-araw. Ang pasasalamat ay magnet. Kapag nagpapasalamat ka sa universo para sa mayroon ka na, dumadami ito. Bawat gabi bago matulog, isulat o sabihin ang 3 bagay na pinasasalamatan mo. Maaari itong simple lang tulad ng, nagpapasalamat ako sa pagkain ngayong araw, o nagpapasalamat ako sa lakas para magpatuloy. Binabago ng pasasalamat ang enerhiya mo mula kakulangan patungo sa kasaganaan, at Scorpio, kapag nagbago ang enerhiya mo, mas mabilis ang daloy ng manifestation kaysa sa inaasahan mo. Hakbang #5, mag-visualize na may emosyon. Ipikit ang mata at isipin ang pangarap mo na parang nangyayari ito ngayon. Isipin ang pagtanggap ng pera, pagyakap sa minamahal, o pamumuhay sa bahay na gusto mo. Pero huwag lang makita, dama ito. Damhin ang excitement, relief, at tuwa. Ang lalim ng emosyon mo ang lihim na sandata. Ang universo ay hindi lang tumutugon sa iniisip, tumutugon ito sa damdamin. At walang mas malalim na damdamin kaysa sa Scorpio. Hakbang #6, linisin ang iyong enerhiya. Minsan, ang tanging humahadlang sa manifestation mo ay mabigat na enerhiya. Subukan ang simpleng ritual sa paglilinis, bath na may asin, pagwalis ng bahay paikot sa clockwise, o pagsunog ng insenso o sage. Madaling maabsorb ng Scorpio ang enerhiya, kaya ang regular na paglilinis ay nagpapanatiling magaan at bukas ka para sa biyaya. Hakbang #7, magtiwala sa tamang oras. Ito ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang hakbang. Pagkatapos gawin ang lahat ng nasa itaas, kailangan mong magsuko. Magtiwala na alam ng universo kung kailan ihahatid ang biyaya. Ang manifestation ay hindi tungkol sa pilit, ito ay tungkol sa pag-alin. Para sa Scorpio, nakakatakot minsan ang pakawalan ng kontrol, pero ito ang iyong daan sa kalayaan. Sa sandaling tumigil ka sa pangangaso at magsimulang magtiwala, dumadating ang biyaya mas mabilis kaysa sa inaasahan mo. Scorpio, ang mga hakbang na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa alignment. Kahit isa o dalawa lang ang regular mong gawin, mapapansin mo ang pagbabago sa enerhiya mo. Kapag nakafocus ka ng tama, lalapit ang manifestation mo. Tandaan, dala mo na ang lakas ng pagbabago. Binubuhay lang ng mga hakbang na ito ang nasa loob mo na mula pa noon. Gawin mo ito ng may pananampalataya, passion, at katiyakan na nakikinig ang universo. Para sa iyo, Scorpio, ang manifestation ay hindi lang posible, ito ay tiyak na darating. Baba Vanga Nostradamus TN for Scorpio. Scorpio, maaaring nagtatanong ka, bakit ngayon? Bakit sobrang lapit na ng iyong manifestation sa yugtong ito ng buhay mo? Upang sagutin ito, tingnan natin ang ipinahayag ng mga dakilang manghuhula at propeta sa kasaysayan. Sa loob ng maraming siglo, mga mistiko tulad nina Nostradamus at Baba Vanga ay nagsalita tungkol sa mga panahon kung saan ang nakatagong kapangyarihan ay magigising at ang mga individual ay tatahak sa biyayang nakalaan sa kanila. Si Nostradamus, isa sa pinakasikat na propeta sa kasaysayan, ay madalas naglalarawan ng mga sandali ng pagbabago kung saan ang mga taong labis na nagdusa ay babangon sa posisyon ng kasaganaan at impluensya. Naniniwala siya na ang mga siklo ng paghihirap ay hindi parusa, kundi paghahanda para sa biglaang pagbabago. At Scorpio, ito rin ang ipinakita ng iyong buhay, mahabang panahon ng pakikibaka na ngayon nagiging mga breakthrough. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula Bulgaria, ay nagsalita rin tungkol sa mga taong may apoy sa kanilang espiritu at magnetismo sa kanilang kaluluwa. Inilarawan niya sila bilang mga individual na kayang akitin ang kayamanan, pag-ibig, at kahit mga himala, basta naniniwala at nakahanay sa universo. Marami sa nag-aaral ng kanyang mga propesya ay naniniwala na tinutukoy niya ang mga kaluluwang tulad mo, Scorpio, na ang kapangyarihan ay sobrang tindi na hindi maaaring itago magpakailanman. Isipin mo ito, Scorpio. Hindi ba't pakiramdam mo na ang buhay mo ay sunod-sunod na pagsubok? At gayon paman, kahit sa mga panahong tila imposible, patuloy kang sumusulong. Madalas sinabi ni Baba Vanga na pinapabora ng tadhana ang mga nakatiis sa pinakamalalakas na bagyo dahil ang kanilang espiritu ay hinubog na parang bakal.
Naniniwala siya na kapag ang mga taong ito ay pumasok sa kanilang panahon ng biyaya, ang kasaganaan na dumarating sa kanila ay higit pa sa lahat ng kanilang nawala. Mahalaga rin ang timing. Ipinahayag ni Nostradamus na pagkatapos ng mga panahon ng pandaigdigang kahirapan, ang mga taong may malakas na intuwisyon at apoy sa loob ay babangon upang mamuno, magbigay inspirasyon, at akitin ang bagong oportunidad. Scorpio, isa ka sa mga taong iyon. Ang manifestation mo ay hindi aksidente, bahagi ito ng mas malawak na galaw ng universo. Ikaw ay inilaan upang maging isa sa mga magpapatunay na ang pananampalataya at tatag ay lumilikha ng mga himala. Kapag inugnay mo ang Scorpio energy mo sa mga propesyang ito, nagiging malinaw ang isang bagay, ang yugtong ito ng buhay mo ay hindi ordinaryo. Nakatayo ka sa gilid ng tinukoy ng mga mistiko, isang pintuan patungo sa pagbabago, isang punto kung saan lahat ng iyong paghihintay at paniniwala ay magsisimulang magbunga. Scorpio, unawain ito, nakita ito ni Nostradamus, kinumpirma ito ni Baba Vanga, at ngayon ipinapakita ito ng universo sa iyo mismo sa pamamagitan ng mga palatandaan, panaginip, at synchronicities. Ang dahilan kung bakit ramdam mo nang malapit na ang iyong manifestation ay dahil talagang malapit na ito. Namumuhay ka sa panahong dati tinutukoy nila. Ang mensahe ay malinaw, tunay ang kapangyarihan mo, nagbubukas ang iyong tadhana, at handa na ang mga biyaya para matagpuan ka. Scorpio, huminga ka ng malalim dahil ito na ang sandali kung saan nagtatagpo ang lahat. Narinig mo na ang mga palatandaan, nakita mo na ang mga hadlang, natutunan mo na ang mga hakbang, at nakaugnay ka na rin sa mga propesya ng dakilang mga mistiko. Ngayon, narito na ang panghuling mensahe, at simple lang ito, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo, at mas malapit na sa iyo ang iyong manifestation kaysa sa inaakala mo. Balikan mo sandali ang paglalakbay na iyong tinahak. Bawat hirap, bawat pagkabasag ng puso, bawat luha, hindi na sayang. Hinubog ka nito. Hinubog ka nito upang maging isang taong hindi lamang matatag para mabuhay, kundi matatag rin para i-manifest ang buhay na lampas pa sa dating paniniwala mo. Ang mga pilat mo ay hindi kahinaan, ito ang patunay na handa ka na para sa higit pa. Ang universo ay hindi pumipili ng basta-basta, Scorpio. Pinipili nito ang mga handang bumangon, ang mga handang maniwala, at ang mga may apoy sa loob na hindi namamatay. At iyon ka. Sa ngayon, nakatayo ka sa gilid ng iyong breakthrough. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan, ngunit nangyayari na ang pagbabago. Ang mga pinto ay unti-unting nagbubukas. Ang mga biyaya ay palapit na sa iyo. At narito ang katotohanang dapat mong hawakan sa puso mo, hindi ka kailanman nakalimutan ng universo. Ang mga pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito ay paghahanda. Ang katahimikan ay hindi pag-abandona, ito ay pag-aayos at pag-alin. Bawat sandali na inisip mo na wala nang nangyayari, ang lahat ng ito ay inihahanda sa iyo sa unseen na paraan. Kaya, Scorpio, huwag kang susuko ngayon. Huwag kang bumalik sa pagdududa. Sobrang lapit mo na. Ito ang iyong sandali. Ang iyong manifestation ay hindi na nasa malayong hinaharap, dumarating na ito. Ang pag-ibig na iyong ipinanalangin, ang mga oportunidad na hinihintay mo, ang kasaganaan na pinangarap mo, narito na. Maniwala ka. Angkinin mo. Bigkasin mo. Dahil ang universo ay tumutugon sa kapangyarihan ng isang Scorpio na alam ang sariling halaga. At ngayon, sa sandaling ito, handa ka na. Kung gusto mo, maaari rin akong gumawa ng kumpletong 3-part Scorpio manifestation script sa Filipino, pagsasama-sama ng lahat ng sections mo, blocks, steps, seer tie-in, at final empowerment. Para maging isang cohesive video script na humigit kumulang 2,000, tandang bawas 2,500 words. Ito ay ready na para sa iyong YouTube content. Gusto mo ba gawin natin yon? Here's your Filipino converted version, keeping the tone, emotion, and flow intact. Scorpio, habang tinatapos natin ang mensaheng ito, huminto ka sandali at damhin ang katotohanan sa puso mo. Ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay pinili, at nakatayo ka sa harap ng isang panahon na magbabago ng iyong buhay. Ang lahat ng iyong pinagdaanan ay hindi ginawa upang sirain ka, kundi upang ihanda ka para sa eksaktong sandaling ito. Handa na ang universo. Narito na ang mga palatandaan. Ang mga biyaya ay palapit na sa iyo. Ang tanging natitira na lang ay ang angkinin nito. At ang unang hakbang ay simple, ipahayag ito sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa comment sa ibaba ay type, handa na ako para sa aking manifestation. O isulat, tinatanggap ko ang aking kapangyarihan.
Sa paggawa nito, hindi mo lang ipinapahayag ang iyong intensyon, kundi sumasali ka rin sa isang komunidad ng iba pang mga Scorpio na naglalakad sa parehong landas ng pagbabago. Hindi ka nag-iisa, libo-libo ang nakikialin sa'yo, sumusuporta sa'yo, at naniniwala kasama mo. At kung ang mensaheng ito ay tumama sa puso mo, huwag mo itong itago. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa, dahil ang mga biyaya ay dumadami kapag ibinabahagi. Huling paalala, Scorpio, huwag mong kalimutan, malapit na ang iyong manifestation, tunay ang iyong kapangyarihan, at hindi mapipigilan ang iyong tadhana. Manatiling malakas, manalig, at panoorin kung paano ihahatid ng universo ang mga bagay na palaging nakalaan para sa iyo. Ang iyong sandali ay ngayon.